So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So ang daming katanungan ngayong araw na to. Ang daming katanungan pala kagabi o kahapon. Kaya ngayon, ang dami nating sasagutin. Pero huwag kayong mag-alala mga kamamay, iisa-isahin natin to para po sa inyo. So medyo marami tayong oras ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan, kung hanggang ilang minuto ang ating ilalaan dito sa ating sagutang ito. Although marami kayong katanungan, subukan natin at pilitin natin na masagot ang inyong mga katanungan. So mga kamamay, wag na natin ito masyadong patagalin at simulan na po kaagad natin kasi sa dami ng nagtatanong. So ang unang katanungan mga kamamay ay galing kay Dominic Lohoya. Ayan, so mega shoutout sa iyo Dominic. Ito yung katanungan mo. Good morning po, bossing. Tanong ko lang po, ilang beses ka po magbigay ng Progency or Vitamin Pro sa mga sisiw sa loob ng isang linggo? Okay? So actually mga kamamay, kapag ganitong mga bitamina, po pwede naman po itong araw-araw eh. Depende po ito sa inyo. Wag lang umaga, tanghali, hapon. Kasi masyadong maraming electrolytes. Itatapon lang ng katawan, sayang lang. Mas maganda sa umaga, pwede kang magbigay ng Vitamin Pro o Progency, kahit alin, parehas lang sila, maayos. Lahat naman yan, kumpleto ng bitamina eh. Pwedeng umaga, sa tanghali tubig, sa hapon tubig. Pwede namang sa umaga tubig, sa tanghali tubig, sa hapon vitamins. Depende yan sa iyo. Pwede yung araw-araw. O kung hindi naman ganun karami ang inyong vitamins, pwedeng 3 times per week, okay na po yun. Okay? So sana makatulong, sana ay maayos kong nasagot. So, ganun lang. Tamang timpla ka lang ng dami. Huwag masyadong matapang. Huwag masyadong sobra ang timpla kasi para hindi masayang. Yung tamang kumulay lang, okay na po yun. At saka yung dami, kung gaano po yung tansya yung mauubos, ganun lang. Huwag masyadong punuin lagi. Kasi after 4 hours, papalitan na yan. Mapapanis na yan. So, maliwanag tayo dyan kamamaya. So, next question tayo. Galing naman kay Aaron Ray Kalinaw. Kamamay, pwede bang gamitin na pamurga ang bunga? At gaano kalaki ang ipapainom? Salamat, kamamay. Mga kamamay, sa mga magtatanong, nung bunga, kasi ang tawag dito sa amin is bunga or yung betel nut. Yan po yung matigas na parang maliit na niyog na po pwede pong biyakin sa gitna at kunin yung pinakalaman. Yung pinakalaman sa gitna, yun po ang inyong ibibigay sa inyong mga alaga. Kung ang inyong mga manok po ay medyo may kagulangan na, or sabihin natin 1 taon na, pwedeng hatiin mo lang yung sa gitna, tigkalahati lang. Po pwedeng yung isa, sapat na yun sa 2. Hatiin mo lang sa 2, then isubo mo na sa 2 manok. Okay na po yun. Kaya na po yun ng ating mga alaga at napakaganda po niyan na pampurga, talagang lalabas talaga yung mga bulate. Natural way po ito ha. Natural way o yung natural na pamamaraan ng pagpupurga na talagang maayos talaga. Dadaigin ito yung mga pamurga sa merkado. Yung mga lumalabas na mabibili nyo, mas dadaigin ito. Kasi mas maganda yung bunga para talaga sa pampurga ng ating mga alaga. Kung halimbawa naman na 4 months old, mga baby stag, pwedeng pag-apatin po ninyo yung 1 piraso ng bunga. Okay, muli, sasagutin ko yung katanungan mo, pwede ba itong ipurga sa ating mga manok? Pwede po ito. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question po tayo. So, ito naman galing kay Judy Ann. Idol from Palawan. So, medyo malayo-layo yung katanungan. Anong magandang ibigay na injectable vitamins? Vitamax or Sagupaan Big Complex? Sagupaan Big Complexor 3,000. Okay? So, ang tanong niya is, Vitamax ba or yung Complexor 3,000? Okay, sana po masagot. Salamat. Okay, so Judy Ann, ibibigay ko sa iyo ang aking experience at ang aking nalalaman about sa 2 suplementong ito na possible makatulong po ito at mag-benefits para mas maging healthy ang ating mga manok. Unahin po natin si Complexor 3,000. So sa pagkakaalam ko po, ito po ay walang amino acid. Okay? So, sinasabi ko na po sa inyo, wala po itong amino acid. Eh, ano pong meron dito? Ano po ang maaaring maitulong nito sa ating mga manok?
ito po ay nakafocus sa B vitamins. Okay? Mga B vitamins po ito na makakatulong sa katawan ng ating mga alaga para mas mapaganda ang blood circulation ng ating mga manok. Para hindi po mabilis mapagod, para po mas maganda sa breeding, okay, para po tumaas ang testosterone ng ating mga alaga sa breeding, para po mas mabilis po ang recovery ng katawan ng ating mga alagas mula sa stress, 'di ba? Mula sa pagkakasakit, makakatulong po ito. Yan po yung taglay na bitamina ni Complexor 3000. More on B vitamins po ito. Pero pagdating naman kay Vitamax, ito naman po yung masasabi ko na may amino acid. Pag may amino acid pong taglay ang isang bitamina, lagi ko sinasabi sa inyo, kaya po niyang pabultuhin ang katawan ng ating mga alaga. Kasi po si amino acid, yan po ay maliliit na nahiwa-hiwalay na particle o nutrients na kapag pinagsama-sama, nagiging protein na po ito. Okay? So, yan po yun. At ang protein na yan po ang pagkain ng muscle. Pag po mayroong amino acid ng isang vitamina, suplemento, pagkain, yan po ay makakatulong sa pagbibuild ng katawan, pagbibuild ng muscle. At the same time, ito po ay makakatulong din sa breeding para mas tumaas ang libido at testosterone ng ating mga manok. At the same time, ito rin po ay stress reliever. Okay, kasi nga po, makakatulong ito para makarecover yung ating mga alaga mula sa stress, mula sa workout and exercises, para mas maganda ang blood circulation. May mga B vitamins din po ito, ha? Kaya talagang kumpleto Ricados si Vitamax pagdating sa ating mga alaga para mas maging healthy at malusog ang mga ito. Kung kaya't ibibigay ko na lang po sa inyo, okay, ang desisyon kung alin ba ang mas maganda. Basta ako, ipinaliwanag ko kung anong meron to, anong meron yon. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question po tayo. Ito naman galing kay Boy Deliera Vlog. Ayan, so vlogger din siguro ito si Idol. Sir, okay lang ba na magbigay ng B12 sa nangingitlog kung inahin? Salamat po. Okay, so ano po ang dahilan? Bakit po tayo magbibigay ng B12 sa ating mga alaga kung maayos naman at nangingitlog? So kung ang dahilan mo dyan is namumutla o masyado ng matagal na nagamit yung inahin, umitlog na ng sobrang dami, po pwede po tayo magbigay. Pero kung mas maganda, ipahinga mo muna yung inahin, ano na lang ibigay mo? B-complex. Okay, injectable supplements, mas maganda. Mas mabilis ang recovery ng katawan ng ating mga alaga, mas mabilis ang pagpula muli ng mukha, ng paa ng ating mga inahin. Paliguan mo yung inahin, ipahinga mo muna ng ilang araw, then saka mo ulit ibalik sa breeding pen. Pero kung gagamitin mo is B12, pwede rin naman po yan. Okay, makakatulong din yan para mag-circulate ng maayos muli ang dugo ng ating mga alaga sa kanyang sistema. Makakatulong din po yun. Pwede po. Yun ang aking sagot. Pwede rin po yan. So, maliwanag tayo, ha? So, next question po tayo. Okay, ito, mega shoutout muna natin si Miguel Junior Navarro. Ayan, so ito po ay bago nating subscribers and hindi ko alam kung taga saan. Basta, mega shoutout sa iyo, Miguel Navarro. Ayan, so sana masaya po tayong lahat. Ano? So next question po tayo mga kamanok. Ito po yung ating sunod na katanungan galing kay Jerry Estacion. Paano po dumami ang itlog ng isang inahin? So para po dumami ang itlog ng isang inahin, kailangan po may maayos po kayong pagkain. Balansyado po ang pagkain ng ating mga alaga. At the same time, may mga suplemento rin po tayong ibinibigay kung nakikita po natin na namumutla. Kasi po yung iba, kaya po natin iniaalis sa breeding kasi masyado na pong nanghihina ang katawan. Masyadong namamayat. Kaya yung mga itlog po nila, lumiliit. Okay? Pag po nakikita natin lumiliit na po yung itlog, hulog na po sa timbang. Kasi po dito sa aking manukan, sa aking backyard, kahit maliit lang, so nagkakaroon po ako ng standard pagdating sa itlog ng aking mga alaga. Pero hindi po ibig sabihin mga kamanok na kapag ang itlog ay maliit, maliit na rin po yung laman. Hindi po yun ang ibig sabihin nun pero mas maganda na po may standard po tayo. Mas maganda kung malaking itlog, possible mas healthy po yung magiging sisiw. So nagkakaroon po ako ng measurement na between 45 and up, okay, ang timbang ng itlog. Kaso walang nahulog sa 45 ang timbang. Dati ang ginagawa ko, yung pinakamababa niya is 36 grams.
Okay, pag bumaba ng 36, umabot ng 35, hindi ko na sinasalang sa incubator. Pero ngayon, mas lumaki yung mga itlog kasi po, mas gumanda yung patuka. Hindi ako nagbibigay ng vitamina ha. Patuka lang ang ibinibigay ko, Enerton at fermented Jackie Oats. So sinubukan ko na yung isang inahin, kung maaalala nyo, isasalang ko, ibibreed ko ng dire-diretso. Umabot siya ng 60. Kulang-kulang 60 initlog niya. Dire-diretso yun. Walang putol. Walang putol yun. So, patuka ko lang sa kanya is Enerton na may halong fermented Jackie Oats. Kung ano yung pagkain ng tandang, yun na rin ang pagkain ng inahin. At yung itlog, consistent ang timbang, ang laki. Walang bumaba ng 45. Naglalaro lang ito sa 47 grams, 51 grams, ganun, ang lalaki, ang bibigat. Kaya yung mga sisiw, ang sisigla, ang lalaki rin at ang lulusog. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, para dumami ang itlog ng inyong mga alagang mga manok, kailangan yung panahon, nandyan, maayos, mainit, pag tag-ulan, medyo mahihirapan kayong mag-produce ng maraming itlog. Tapos, yung katawan dapat maayos pa rin. Gaya nung sa akin, choice nyo, option nyo po na gamitin din yung Enerton or yung fermented Jackie Oats kasi yan ang nagpadami ng itlog ng aking mga inahin. Kung ano man yung sistema nyo, gawin nyo po. Basta ang mahalaga, healthy yung manok, hindi namamayat, alagaan nyo ng vitamina, okay, para sa ganon, hindi bumagsak ang pangangatawan. Yun ang magiging rason para mas maging marami ang pangingitlog ng inyong mga alaga. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question po tayo. Ito galing kay Ilek Guerra. Ayan, so ito yung katanungan mo, idol. Gandang gabi kamamay. Tanong ko lang, may sakit ba ang manok ko kung namumutla ang palong parang hindi nakainom ng tubig? May sakit ba iyon? Okay, kung namumutla po mga kamamay, possible may problema sa sistema. Pero kung pag nilalapitan ninyo, namumula naman, okay lang yon. Pero kung nilalapitan ninyo, hindi naman nagiging masigla, parang matamlay, putlain palagi, yun ang may problema. So, anong dapat nyong ibigay? Pwede pong paliguan po ninyo. Pero kung lugon, normal po kung lugon. Pero kung maayos naman ang balahibo, tapos namumutla yung palong, pwede pong paliguan ninyo yung manok. Then, ilagay nyo po sa tipi, mas maganda kung naaarawan sila, para yung sistema ng manok, okay, nabubuhay po yung kanilang mga dugo, okay, nagiging maganda ang circulation ng loob ng katawan, para mas nagiging healthy, para po mas pumula yung kanilang mukha. Pwede po kayo magbigay ng fermented Jackie Oats. Lagi kong advice sa inyo kasi ang dami pong benefits niyan. Pwede rin pong mga B vitamins kagaya ng B12. Okay, makakatulong po ito para sa magandang blood circulation ng katawan ng inyong mga alaga. Alright? So, pwede rin pong injectable supplements. Pwede pong magbigay kayo ng, Vitamax. Makakatulong. Napakaganda ng Vitamax. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question tayo. So, ito, ang daming tanong talaga eh. Anyway, ang ating sunod na katanungan ay galing kay Ariel Cosido. Ayan, so, si Aying po ako kamamay. Taga Cebu, pwede bang ihalo sa pagkain ang mga vitamins? Hindi sila sanay uminom na inihahalo sa tubig. Okay, so kasi po kung naka-wet feeding kayo, malamang sa malamang, matamlay uminom ng tubig ang inyong mga alaga. Kasi doon pa lang sa pagkain, wet feeding na eh. Satisfied na sila, may moisture na yon para na rin po silang uminom ng tubig. Okay? Para na rin po silang uminom ng tubig kapag gano'n. Pero kung dry feeding po kayo, matik, hahanapin nila yung tubig. Kasi hindi pa sila satisfied. Kahit tayong mga tao, pag kumain tayo ng dry, ng tuyo, hahanap natin tubig eh. Halimbawa, kumain tayo ng mani, nakakauhong mani. Ganun din ang mga manok. Kapag kumain sila ng pagkain, kailangan nilang uminom ng tubig. Pero kung halimbawa, given na yung tubig doon sa pagkain, mababawasan yung kanilang pangangailangan ng tubig. Kasi may tubig na yun eh. Pero kung ang tanong mo, pwede ba yung ihalo sa pagkain, yung mga vitamins na yan? Po, pwede po. Lalo na kung mga powder, vitamins po pwede po yan. Okay? Pwede po. So, maliwanag tayo, ha? So, Boss Aying, sana ay makatulong. So, next question tayo, mga kamanok. Okay. So, ito po galing kay Tomas Domingo. Kamamay, dalawa ang aking tanong. Ang dami, ha? First, pwede bang pagsabayin ang vitamina na ibigay sa alaga? Halimbawa, Super Aminoplex at vitamins tablet. O kaya iba pa. Pwede ba ito? So, advice ko, wag mong pagsabayin. Kung maaari, pwedeng every other day.
Basta wag mong pagsasabayin. Kasi ang isang suplemento, nakadesign lang po ito sa katawan ng ating mga alaga sa loob ng isang araw. Okay? So, para ma-reset yan, ipapahinga mo muna. Pero kung doble-doble ibibigay mo, parang ang daming problema ng manok mo. Kung maaari mga kamamay, sa pagkain nga natin kukuhanin yung mga bitaminang ganyan eh. Kung maaari, huwag tayo magbigay ng mga suplementong ganyan eh. Sa pagkain na natin kuhanin yung mga nutrients na yan eh. Tapos sabay-sabay nating ibibigay. So advice ko, isa-isa lang. Okay? Kung hindi naman masyadong kailangan, isa-isa lang. Okay? So yung pangalawa mong katanungan is, pwede bang alisin yung naputol na bagwis ng alaga? Matigas yung tatlong huli na bagwis, salamat. Okay? So bakit ano pong dahilan? Kung naputol lang po, huwag niyo na pong bunutin. Kung halimbawa, sabay-sabay naman sila, mahuhuli lang po yan. Okay? Kung wala ka namang dahilan para bunutin, huwag mo nang bunutin. Mas may stress lang po yung ating mga alaga kapag kaganyan. Hayaan mo na lang. Kung medyo nabali lang po na gano'n, ituwid mo lang. Okay? Kasi araw-araw po nilang ginagamit eh. Sila po ay lumilipad, sila po ay tumatalon. Araw-araw po nilang gamit. Tsaka nakaka-stress po sa manok. Lalo na kung halimbawang bagong lugon, babago pa lang cheesy ball, stress po sa manok. Huwag na po. Okay? So, last question po tayo mga kamanok, ha? Ito galing kay JRC Cruz. Good AM Idol. Tanong ko lang, namamana ba yung kabig ang daliri? Meron kasi ako dito na 2 beses na siyang nagtagumpay at namasyal. Kabig po ang daliri from JRC ng Bulacan. Thank you po. Okay? So ako dito mga kamanok, meron din po akong linyadang ganyan. Halos lahat ng anak, kabig ang daliri. Okay? Pero yung inahin, hindi naman eh. Maayos naman eh. Pero bakit ganun? Yung kanyang halos lahat ng anak, ganun eh. Basta may linyada lang ganun yung hatch natin, puro ganun yung daliri, yun lang namang unahan eh. Di ba? 3 ganyan. Ito lang ganito, yung unahan lang eh. Papakita ko sa inyo, maglalagay ako dito ng video para makita nyo po at masaksihan nyo po na meron talagang linyadang ganyan. Kung halimbawang deformities lang ito, pero bakit lahat nung anak? Diba? Dapat merong lalabas na maayos eh. Pero lahat nung anak eh. Kahit yung linyada niya na hatch is 1/4 na lang, may lumalabas pa rin. Kaya talaga magtataka ka. Ibig sabihin, namamana po talaga. May mga linyadang ganon. Alright? So mga kamanok, sana makatulong. Kahit marami kayong mga katanungan, pinipilit ko po talagang sagutin. Kasi nga po, mahal ko kayo, priority ko po kayo, at mahalaga sa akin na masagot kayo kasi nangangailangan kayo ng kasagutan pagdating sa pagmamanok. Sana may mahanap din po kayong vlogger na gaya nito, na nasasagot po kayo at pa-priority. Okay? So mga kamamay, salamat po sa pagtapos ng video at sana kahit paano makatulong po ito sa inyong mga alagang mga manok. If ever na may mga katanungan po kayo, huwag kayong magdadalawang isip na mag-subscribe, mag-like, at syempre magtanong na rin po ng inyong mga katanungan dyan sa ibaba. Mahal ko po kayo mga kamamay, hanggang dito na lang po muna tayo and see you for our next vlog. Paalam.